Praise the Lord. Good afternoon po to everyone. Salamat sa pagkakataon na makasama ko po kayo. Sino po yung narito nung anniversary natin sa baba? Taas pong kanang kamay. Natatandaan niyo po ba? Saan po ba ako part? Anong part ko po? Opening ano? Ayun, opening prayer. Talagang naniniwala po ako andun tayo sa ating anniversary. So ako po yung nag-opening prayer. Pero ngayon po akong itinalaga ni Apostol na maging tagapanguna sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi niyo po inaitatanong, yan. Talaga, ang sarap ng mobile, no? Doon, tapos andito, tapos andito, tapos andito. Dito ako sa gitna. Okay po. So, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na tayo po ay mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede pong kamayin niyo muna yung isa, dalawang tao at sabihin mo sa kanya, naniniwala ako pagpapalain ka ng Diyos. Yan. Amen. Praise the Lord. Amen. No? Sabi po ng Bible, Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag hinanap daw po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ano raw po ang mangyayari? Ano raw po magaganap? Lahat ng kailangan mo, idadagdag sa iyo. One of my life verse is Psalm 23, no? 1-6 po yun. Pero hindi ko nababanggitin yung 1 to 5. Babanggitin ko lang po yung last verse. Sabi doon sa last verse, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi mo sa katabi mo, salamat, andito ka ngayon. Nasaan po tayo ngayon? Nasaan po tayo? Tayo po ay nasa loob ng palambahan. At anong nararanasan natin dito? Nararanasan po natin ang presence ng Panginoon. Amen? Pag sinabi mo pong presensya ng Panginoon, hindi natin nakikita, pero nararanasan natin. Amen? Nararanasan natin yung kagalakan, nararanasan natin yung kapayapaan, hindi ka nag-iisip, ano kayang kakainin namin mamaya? No? Pagagalitan kaya ako ng mama at papa ko dahil tumakas lang ako sa panambahan. Wala kang iisiping alalahanin. Bakit po? Kasi nasa presensya ka ng Diyos. Sabi po ng Bible, nung si Moses ay nasa presensya ng Diyos, 40 days and 40 nights. Diba? Nakaranas po ba siya ng gutom? Nakaranas po ba siya ng uhaw? Nakaranas po ba siya ng panghihina? Hindi. Bakit po? Nasa presensya ng Lord. At pagkaraan po ng ibigay sa kanya yung 10 Commandments, bumabuha po siya, nakita niyo yung mga tao nagkakasayahan, at yung number 1 law ni God, brinek po, sa galit ni Moses, binalibag po niya yung 10 Commandments. At pagkatapos niyang balibagin yung 10 Commandments, sapagkat yun ay ginawa ng Diyos sa isang tipak na bato, what happened to the 10 Commandments? Ano po nangyari? Nabasag. Nabasag po. At pagkatapos nung mabasag, natuwa ba si Lord? Natuwa ba si Lord? Hindi. Ano nangyari? Pinagalitan siya ni Lord, di ba? Pinabalik siya sa mountain. 40 days and 40 nights uli nagpas. At pagkatapos, sabi ng Lord, ngayon Moses, sulat mo yan sa bato. Si Lord po ang nagsulat nung una, di ba? Pero dahil binasag niya, ano po nangyari? Pinasulat sa kanya sa bato. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag iinit ang ulo. Bakit? Pagsusulating ka di ba? Sino po sa inyo nakaranas na nung nasa school, pag nagkakamali o hindi nakagawa ng assignment, pasusulatin siya ng 5 pages of whole sheet of paper, front and back, sasabihin mo ang mga katagang ganito, I will do my assignment. I will do my assignment. Pupunuin mo yun. 5 pages. Sino nakaranas ng ganon? Ay, ang dami palang mababait dito Dami kong katulad dito. Di ba? Pagka ang parents mo ay maigpit, ang sasabihin sa'yo, face the wall. Sino nakaranas ng face the wall? Meron. Meron pa rin. No? Yan. Ito pinakamatindi, panahon namin. No? Panahon po namin. Pagka nagkakamali kami,
pinalulod lang po kami. Load lang po. Pero nakaload sa asin o sa munggo? Mamimili ka. Anong gusto mo, munggo o asin? Ako mas bibiliin ko yung asin. Alam mo bakit? Natutunaw. Pagka matagal na, pinagpapawisan ka na, di ba? Masakit sa una, masakit. Bakit? Ang tatanim nung asin eh. Alam mo, asin probinsya, yung talagang direct from the sea, tapos pakukuluin ng ganon, talagang rock na rock siya, no? Tapos luluhuran mo yun ng ganon, ang taga. Tapos, hindi lang hululod ng ganon, padidipahin ka ng ganyan. At hindi lang hudi pa, may ipapatong na mabigat, no? Pwedeng libro, pwedeng something na mabigat na talagang nakadipa ka maghapon. At pag bumababa ka, may palo yun. May palo po, kaya iaangat mo uli, no? Hanggang masihan po yung iyong naggulang sa kapag nasatisfy na at natuwa na doon sa pinagawa niya sa iyo. Alam niyo, madalas kong piliin asin. Kasi nga po, masakit sa umpisa, mahapdi, pero pagka natunaw na yung asin, okay na. Ang munggo po, kahit anong payos mo, hindi matutunaw. Sakit-sakit po sa tuhod nun. No? Pero alam niyo po, bakit mababait ang mga batang katulad ni Kuya Bong? Nakaranas ng matinding disiplina. No? Noon po, pagka may bisita sa bahay, ano yung mangyayari? Hindi ka pwedeng makisalamuhan. Hindi ka pwedeng makibat-in. Di ba ngayon? Nag-uusap kayo, biglang babat-in yung kabataan, di ba? Bawal po ang mag-bat-in. Sa amin po sa probinsya, pag hindi ka nagpo sa umaga, wala kang pananghalian. Pag hindi ka nakapagpo at opo, no? At hindi ka agad sumagot sa tawag ng magulang mo, wala kang panggabihan. Kaya nga po, yung mga pinanganak daw ng 1960s to 70s, mga bata po na may disiplina. Sino pinanganak po dito? Sino po mga millennial dito? Sino po mga Gen Z dito? Alam niyo po, di ba noon po, titigang ka na ng ganyan, alam mo na ang gagawin mo. Ngayon po, mga kabataan ngayon, tititigan ka rin. No? Bakit po? Bakit ko binabanggit? Kasi noon po talagang matindi po ang presensya ng mga magulang noon. Pag naranasan mo yung presensya ng parents mo, magbabago ka talaga. At naniniwala din po ako sa presensya ng Diyos, lagi tayong binabago. Amen? Ang ating pong pag-uusapan is about, ganda-ganda ng inawit natin kanina, no? Worship. How high, di ba? How long, how wide, how deep, and how endless is your love. Gaano daw po kataas, kahaba, kalawak, kalalim, at walang katapusan ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba? At ipinagkaloob po niya yung kanino sa dati niyang kaaway. Di ba? Tayo po'y dating kaaway ng Diyos. We are the enemies of God. We are sinners. We are all sinners. And yet, God gave His life to save you and me. Sabi mo sa katabi mo, bakit ba? Bakit ba niya niligtas ka? Bakit ba niya ibinigay ang buhay para sa'yo? Si David po sa Salmo, sumisigaw at nagtatanong, sino ba ang tao para yung isipin? Sino ba ang tao para yung alalahanin? Diba? Psalm chapter 8, verse 1, mula daw po sa bibig ng isang sanggol ay bubukal ang wagas na pagpupuri that can even silent the enemies. Pwede raw niyang mapatahimik ang kaaway. Pero pagdating ng verse 3, sino ba ang tao? Verse 5 pala, sorry. Verse 5, sino ba ang tao para isipin? Sino ba ang tao para pagmalasakitan? Sino ba ang tao para ibigay ng Diyos na walang kamatayan, na naging tao para maibigay niya ang buhay at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Ang tanong, bakit ba? Alam niyo po ang dahilan? Ito po yung pag-aaralan natin. Topic po natin, yan.
Nawala yung reset ha. May reset yan. Reset po. Tapos, that's the true value of worship. God want and will not worship Himself. Amen? Kahit kailan, hindi sasambay ng Diyos ang sarili niya. Amen? Sino po ang sumamba lang sa sarili niya? Sino po yon? Si Satan lang, di ba? Si Satan lang po yung nagsalitang, I will, I will, I will, I will, I will. No? Ako ay uupo sa trono ng Diyos. Ako ay lalagay sa kaluwalhatian ng Diyos. Puro I. Si Satan po, nagmaster po siya ng ecology. Puro I eh. Tanong mo yung katabi mo, master mo ba yon? Pag minaster po ng tao yung sarili niya, ecology po yun. No? So, ang dahilan po kung bakit nilikha ka ng Diyos, hindi kayang sambayin ng Diyos ang sarili niya. Everything that we can give to God is not from us. Lahat po ng pwede nating ibigay na handog sa Diyos, galing din sa Diyos. Diba? Pera mo, hindi, galing sa akin to, pinaghirapan ko. Sabi ng Deuteronomy 8:18, ano sabi doon? Huwag mong sabihin pag yumamang ka. Yumamang ka sa sarili mong lakas at karunungan. Ano sabi doon ng Lord? Ako ang nagbigay sa'yo. I am that gives you the ability or the capability to get wealth. So pati kayamanan mo, hindi galing sa'yo. Galing pa rin sa Diyos. Everything we possess in this world comes from God. Kaya wala tayong pwedeng pambigay sa Diyos except one thing kung bakit ka nilikha. Ano po yun? Ano po yun? Sabi mo, ano yun? Worship. 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation. Amen? A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, a people belonging to God. For what reason? That you was called out of darkness and to His marvelous light to declare what? Ano yung di-declared mo? The praises of Him. Bakit ka nilikha ng Diyos? Para sambahin siya. Amen? Kung ang reason mo kung bakit ka naririto dahil andito yung magiging boyfriend mo, nagkakamali ka. Kung ang reason kung bakit narito ka dahil ang bait-bait ni Apostle, dahil ang pogi-pogi ni Apostle, nagkakamali ka. Pasensya na, best friend. Hawak ko ang mic. Wala kang magagawa, nasa Palawan ka. Salamat po pala kay Kuya Bong. Siya po ang nagatid sa amin sa airport, papuntang Dumaguete. At nung bumalik kami, siya pa rin sumundo sa amin. Siya pa rin ang nagatid sa akin. Saan mo ko natin? sa Sukat Highway. Kaya ako nakauwi. At 6 na araw po ako sa Quezon, namanhikan po kami. Ewan ko ba sa lahat ng pamangking ko, bakit napili niyang magturo. Siya po ay graduate ng teacher at nagkaroon siya ng pasanin para magturo sa mga taga-isla. At alam niyo po yung isla na kanyang tinuturuan, mula po sa Real Quezon, 4 na oras po ang biyahe sa karagatan. Kaya po ang puti-puti ko, lalo na po nung unang araw, talagang sunog na sunog ako. Puro, inikutan po namin yung tinatawag na pogi. Alam niyo yung pogi? Gusto niyo po makakita ng pogi? Salamat po, nakatingin kayong lahat sa akin. Best friend, sorry, mic ko to. Yung pogi po ay Polillo Group of Islands. So, namanhikan po kami. Yung pamangkin ko po ay teacher. Ang mapapangasawa po niya ay teacher din. No? At pagkatapos namin mamanhikan, sa tuwa po ng kanyang pamilya, pinasya kami sa mga isla-isla. At dami pong island na pinuntahan namin. Pumunta kami po sa Snake Island. No? Snake Island kasi pagka umuupa po yung tubig, natitira lang yung mga bundok na bato na may mga butas-butas. At pag lumapit ka po doon, literal, makikita mo talaga yung napakaraming snake, mga walu-walo. Alam niyo po yung walu-walo na snake? Mapanganib po yung, kaaway po yun ng mga fishermen. No?
mas ma-poisonous pa yon sa cobra. Walo-walo ang tawag doon. Hindi ho pito-pito. Yung pito-pito, gamot yon. Pero yung walo-walo, nakamamatay yun pag natuklaw ka. Pag natuklaw ka lang naman. Pag natuklaw ka lang. So, 2 kambal na bundok yon at maraming mga butas. Pagka naglo-low tide po siya, lumalabas po yung parang yung buhangin. So, pagka mababa, yun, marami nang pupunta just to watch those live walo-walo. No? Pagka yun po ay nag-high tide na, alis ka na. Kasi yung mga walo-walo na yan, lalangoy na yan. Hahanap na ng pwede nilang kainin. So pag umaga, na low tide, tulog. Pagka gabi na high tide, gising. So, sabi mo sa katabi mo, kung ayaw mong mawalo-walo, huwag kang matutulog. Kung ayaw mong mawalo-walo, huwag kang matutulog. No? So, ba't ba tayo napunta doon? Galing nga po ako ng Quezon, 6 na araw sa mga isla, nagpaikot-ikot po kami. Tapos, 6 na araw din kami sa Dumaguete. Tapos, pumunta po kami sa Impanta. Salamat po, hindi 6 na araw. Dahil kung 6 na araw po, delikado. 6 na araw sa Quezon, 6 na araw sa Dumaguete. Pagkatapos 6 na araw pa sa Impanta, delikado yung bakit? Buti na lang po, 2 araw lang sa Impanta. Kaya 662. Tandaan niyo po yung number, 662. Tandaan niyo. Huwag yung tatayan sa wedding yan, Before we start, let us pray. Father God, we thank you for this opportunity to study, meditate, and to listen to your word. We entrust everything to you, Lord. Lahat ng problema ng bawat isang narito, sinusuko namin sa iyo. Sabi mo sa sulat ni Apostle Paul sa Philippians 4:6 and 7, do not be anxious in anything, but in everything in prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the God of peace that passeth all understanding shall guard and keep your heart through Christ Jesus. Thank you, Lord. We entrust everything to you because we believe that you are an answering God. You are a miracle-working God. You are a loving God. At naniniwala po kami, lahat ng aming pangangailangan ay pagkakaloob mo. Pangako mo po sa Psalm 34 verse 10, even though young lions suffer lack and hunger, but those who trust in you, those who knows you, will never lack of good thing. Salamat, Lord, sa mga magandang bagay na patuloy mong pinadadaloy sa buhay ng bawat isa. And we give you back all the praises and all the glory in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen and amen. So, lahat po ng mga bagay na tinatangkilik natin ngayon, kahit ibigay natin sa Diyos yan, hindi po galing sa atin yan. Galing pa rin sa Diyos. And the only we can give to God is no other than our worship. Diba? It was God's commandment in Psalm 150 verse 6. All that has breath, praise the Lord. Tanong yung katabi mo, humihinga ka pa ba? Sige nga, huminga ho. Hingahan nyo nga ho yung katabi nyo. Sabi ko, hingahan nyo nga ho ulit katabi nyo. Ayan po. Diba? All that has breath, praise the Lord. So pag-uusapan po natin, reset that true value of worship. Una po, let us define the meaning of worship. Diyan po ba? Sa etymology po, ang worship, it means honor shown to an object. Ano po ba sa Tagalog yung honor? Paggalang. Saan daw po? Ipinapakita sa isang bagay. Or, in other term, worthiness. No? The sense of giving at simply as value to something. Pag sinabi mong value to something, ano ibig sabihin ng value? Pinahahalagahan. Amen? Something you give value to it, you worship it. Diba?
pagka mahalaga yung boyfriend mo kaysa kay Lord, sino wino-worship mo? Si Lord o yung boyfriend mo? Yung boyfriend mo. Diba? Anything you give value. Pag binigyan mo siya ng halaga, wino-worship mo siya. No? Kaya kung mas inuuna mo ang ibang bagay kaysa kay Lord, wino-worship mo yun. Naalala niyo po yung una ako nagsalita? Ginawan ko ng acrostic yung Matthew 6:33. 6:33. Ano po ang sabi ko doon sa Matthew 6:33? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami pong Christian, pinaparaphrase yan eh. Seek you first your trabaho, and all the trabaho of the world shall be added unto you. Kaya pagdating ng linggo, Apostle, sorry po, may overtime ako. Trabaho na naman. Holiday, Apostle, sorry po, holiday ngayon. Pinag-o-overtime ako. Trabaho na naman. If you seek your trabaho, all the trabaho in the world will be added unto you. If you seek your boyfriend, all the boyfriends of the world will be added unto you. Bakit po? Maya-maya nagpapalit ka, hindi mo magustuhan. No? Hindi ka makakuha ng tugma. No? If you seek your labahan, all the labahan in the world will be added unto you. Para praise ko lang po yun. Huwag niyong gagayahin. Okay po. Praise is boldly declaring. No? Pag nagpe-praise ka, matapang mong ipinapahayag. And when you worship, you humbly bowing in the presence of the Holy God. Pag sinabi mong worship, talagang bow down ka. Nakita niyo po ang mga Muslim kapag nananalangin? 5 times a day po. No? Alas 4, pagkatapos alas 9, alas 12, hapon at may panggabi pa. So 5 times po silang mag-worship. At alam yung ginagawa nila? Literally, bowing talaga. Di ba? Kahit saan po sila, basta may munti silang, anong tawag doon sa ganun nila? Tinutupi po yun eh. Parang may tawag sila doon. Parang maliit na carpet. No? Ano? Kahit saan po sila, pag tumunog yung kampana nila, latag po yun. Talagang magbabow down sila. Tingnan po natin sa Greek word. Sa Greek word, worship means shaka. Shaka. Ang spelling po noon ay shen, shet, and hey. Nandyan po ba? Wala pa rin. Maganda po sana. Pero ipapakita ko na lang po sa inyo sa cellphone. Ito po. Ito po sa Hebrew letter yung shek, shet, and hey. So, yan po ang spelling ng worship. Ito, parang ngipin po. Parang ngipin. Diba? Ito, parang ano siya? Parang pundasyon, di ba? Shaka is spell, okay. Shen, ito po yung shen. No? Shen is picture of a teeth and can mean consume, destroy, or to press. It is one letter that God uses to identify Himself. Ito po, shet, ay sa picture of a place of protection or refuge, the sanctuary or the inner room. At yung pangatlo pong letter sa word the worship ay hey, is a picture of outstretched arm and means to behold, to look up, and to pay attention. So pag nag-worship ka, ano rin pong ginagawa yung unang letter? Yung shin, is a picture of a teeth that consume, that destroy. Once you worship the Lord, something is happening in you. Kini-consume ng Lord all the wickedness in us. Di mo? The more you worship God, the more you will become like Him. Ulitin ko po. The more you worship God, the more you become like Him. Kung sinong sinasamba mo, magiging kamukha mo. Pag sinasamba mo yung pera mo, magbubukha kang pera. Pag sinasamba mo yung boyfriend mo, magkamukha kayo. Anything you worship, you become like it. Diba? Pangalawa pong letra na ipinakita ko sa inyo, para pong refuge. It's a protection. When you worship God,
Yung Diyos ang nagiging refuge mo. Yung Diyos ang protection mo. Amen? Kaya sa gitna ng panganib, kapag nag-worship ka, may mangyayaring himala sa buhay mo. At yung pangatlong letter na pinakita ko po sa inyo, Hey is a picture of outstretched arm, means to behold, to look up, or to pay attention. When you worship, you are looking to God and you are giving your full attention to God. Amen? May 5 mahalagang bagay po akong iiwan sa inyo. Ano yung 5 mahalagang bagay para magkaroon po ng reset sa ating mga buhay? Unang bagay po, number 1, start with the letter W. Sabay-sabay po natin basahin. Willing to give your time and efforts for God. Number 1 po, paano mo i-reset yung pagsamba mo? Kailangan willing ka na ibigay ang oras at effort mo. Di ba pag pumapasok tayo sa trabaho, anong unang ginagawa? Gigising muna. Pagkagising mo, pasok ka kaagad sa trabaho. Gigising muna, di ba? Ano pang gagawin? Magsisipilyo, maliligo, tapos mag-aalmusal, tapos magko-commute. Nagbibigay ka ng time. Nagbibigay ka ng effort. Di ba? Kaya minsan nga, pagka nagmamadali ka pa, talagang tinatakbo mo pa, ayaw mo malate. Dahil pagka na-late ka, may bawas. No? Para magkaroon po tayo ng total reset sa ating worship, kailangan willing ka to give your time and efforts for God. Hindi pwedeng tira-tira lang ang ibibigay mo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng tira-tira lang ang ibibigay mo sa Diyos. Ewan ko po kung naandyan yan. Nariyan na ba? Ate Mika? God expect a constant worship with all we are and do, with a constant praise in our mouths and continuous worship in our attitude and action. Worship is not only happen during the worship time. Di ba? Ano yung familiar na nasasabi natin sa worship? Worship is a lifestyle. Very good. It's a lifestyle. Kahit nakaupo ka, kahit nagtatransportation ka, no? Kahit nakaangkas ka, kahit naka-joyride ka, kahit nakabesta ka, kahit nakamotor ka, nakasing ganda ng motor ni Ate Joy, ang sarap mag-worship noon kay Lord. Di ba? Kahit nagtatabaho ka, you can worship God. At ito nga matindi. Di ba? Kahit nakatani ka lang ang kamay at paa, pwede ka mag-worship kay Lord. Mamaya po, madadaanan natin yun, di ba? Kahit binugbog ka, di ba? Ginulpi, kinulong, tinani ka lang kamay at paa. Pagkatapos, nag-worship pa kay Lord. So ano raw po? God expect a constant worship. Pag sinabi pong constant, ano ibig sabihin ng constant? Patuloy, tuloy. Hindi pwedeng tuloy, tapos hinto. Lord, may sakit ako. Tinatamad ako. Pas muna. Bukas na lang ako mag-worship. Hindi pwedeng gano'n. Ay, tuloy. Constant po. Amen? Ulitin ko po, constant worship. With all we are, dapat kasama lahat-lahat. And do with constant praise in our mouths and continuous worship in our attitude and action. So ano po ang number 1? You are willing to give your time and efforts for God. Kaya nga po, minsan ang worship sacrifice. Diba sabi sa Hebrews, let us offer the sacrifice of praise. Gaano po yung sacrifice? Sabi ni Lord kay Abraham, go to the mountain and worship me. At anong gagawin niyang pagsamba? Sacrifice your firstborn. Your son. Kasi ang firstborn pala si Ismael. Diba? And sacrifice your beloved son to me. Sino yung isa-sacrifice niya? Isaac. Anong ginawa po ni Abraham? Grabe, exert time and effort. Maagang gumising, maagang inanda yung mga kailangan, pati yung panggatong, everything. Bakit? Sasamba siya sa Lord. At anong gagawin niyang pagsamba? He will
offer His beloved Son as a sacrifice. Pangalawa po, ano yung pangalawa? Start with the letter O. Sabay-sabay natin basahin. Ano po yung pangalawa? Offer something valuable to God. Yung ating teksto po, basahin natin ngayon. John chapter 12, 1 to 8. Verse 1 muna po. Sa verse 1 po, anong sabi sa verse 1? 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Nasaan daw po sila? Anong eksena? Nasa bahay ni Lazaro. At sino raw po yung naandoon? Sino raw po itong Lazaro to? Itong tao na binuhay ni Jesus mula sa kamatayan. At anong ginawa nila? Verse 2, here a dinner was given in Jesus' honor. Sino po yung nakaranas ng mamatay? Taas ang kanang kamay. Di po niya nararanasan? Ako, maraming beses na ako kung talagang nakaranas ng death experience. Near-death experience talaga. Maraming beses na po. Gusto niyo maranasan? Ayaw niyo? Alam niyo, si Jesus pumili lang po ng mga bubuhayin eh. Gusto niyo maranasan yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay? Ayaw niyo rin po? Kala ko tutulad ka kay Damian Soto eh. Si Damian Soto po, nakipagdebate sa isang pastor. Sabi niya, kung totoo ang Diyos, ngayon din, maghimala ka, magpakain ka sa amin ng maraming tinapay. Ngayon din, sa aming harapan, magpalabas, gawin mong marami ang tinapay nito. Sabi nung pastor na preacher, sabi niya, okay po. Para maparami ko itong tinapay na to, gathered me a crowd of 5,000 purse. Diba, ilan yung pinakain ni Jesus? Na lalaki lang po, ang binilang 5,000. Tapos, yung mga babae at bata, hindi pa binilang. So, sabi nung preacher, bigyan mo muna ako ng 5,000 crowd. Pararamihin ko itong tinapay na to. Sabi niya, o sige, ito lang gawin natin. Bumuhay ka ng patay. Sabi po nung preacher, si Jesus, pili lang yung binuhay niya. No? Una, yung anak ni Jairo na kamamatay lang. Pangalawa, yung anak ng babaeng balong taganain. No? Ililibing pa lang. Pastor Rico, ba't mo ko tinawagan? Nagulat ako, may tumatawag sa okay. Pangatlo po, sino? Eto na, si Lazaro na. Pang ilang araw siyang namatay? Pang-apat na araw napatay. Ibig sabihin, hindi lahat ng patay nung panahon yung binubuhay ni Jesus. Namimili lang siya. Sabi po ng preacher, doon sa atiesta na kanyang kadibate, si Jesus pumipili lang ng bubuhayin. Ako pipili din ng bubuhayin. Gusto ko ikaw ang buhayin. Yung kadibate niya, gusto ko ikaw ang buhayin. Pero bago kita buhayin, papatayin muna kita. To cut the story short, natapos ang debate, talo po yung atiesta. Biro mo naman, papatayin muna siya bago buhayin. Payag ka ron. Walang pumayag sa inyo kanina kung sinong gustong makaranas ng kamatayan eh. Pangalawa po, ano yung pangalawa? Verse 3 pala, sorry, verse 3. Sabi, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Una, anong inihanda nung magkakapatid? Dinner. No? Dinner po. Imagine niyo po how they appreciate Christ's presence. Una, pinaganda ng dinner. Pangalawa, anong ginawa? Binuhusan ni Mary ng pabango si Jesus. Saan? Sa kanyang mga paa. At ang pabango po yan,
Hindi ho yan pabangong Benz. Sino pa may Benz dito? Magkano ang Benz? 200. Sino ang may pinakamahal na pabango dito ngayon? No? Sige lang po, sino may pinakamahal na pabango? Sino? Ate Divine, anong pabango mo? No. Grabe. Ano yun? Magkano yun? 800. Okay, may pabango pa ba na mas mataas pa sa 800? Wala na? Yun ang pinakamataas? Sino? Sino? Ha? Paano ka nagpapabango, Ate Divine? Ganon lang. Tapos, mga ilang wisik? 3 lang dito. Di ba? Sabi, ang tamang pagpapabango ay dito lang sa wrist. Di ba? Pipigan mo doon, tapos pagdidikitin, and then, gano'n. Yun daw po yung tamang normal na pagpapabango. Pero kung hindi ganyan ang pagpapabango, you are AB normal. Kasi yung po yung normal dito lang eh. Tapos gaganon mo lang. Di ba? Meron po ba sa inyo nagpabango? Pagkabili ng pabango, bubuhos niya agad. Buo lahat. No? Di ba? Bili siya ng, ano nga uling pangalan ng pabango mo? Dolce Gabbana. Bumili ka ng, ng Dolce Gabbana. Binuhos mo agad sa ulo mo pag ganyan. Isang busan lang. 800. Ha? Ang tapang. Pero, di ba walang nagpapabango ng ganon? Pero si Mary po, anong ginawa niya sa napakamahal na pabango? Binuhos po lang niya sa paa ni Jesus. Pangalawang bagay po. Ano yung pangalawang bagay? Letter O. Balikan natin letter O. Offer something valuable for God. Kay Mary po, very valuable yung pong pabango. Alam niyo kung bakit? Magkano halaga nun? 300 dinars. 300 dinaryo. Mamaya, madadaanan natin yan sa bandang huli. At alam niyo po ba kung magkano at gaano kalaki ang halagang yon? It's a 1-year salary. 1 taong sweldo. Sino pong alam niya ang sweldo niya sa buong taon? Kabisado na niya ang sweldo niya. Buong taon. Sino kabisado? No? Magkano ang... Nagpapile ba kayo ng BIR? Di ba? Ilalagay mo doon yung gross income mo. Nung nagtatrabaho pa ako, kabisado ko. Major in accountancy po ako. Kaya nagpapile ako ng BIR. So ako rin tagagawa ng BIR. Ayoko nang banggitin yung company kasi nagsara na yun. Okay po. So, alam mo yung buong taong mong sweldo. Sa ngayon po, magkano ang buong taong sweldo ng isang pangkaraniwang manggagawa? 100,000? Abot ng 100. Kasi per month, sabihin natin, minimum 10,000 ba? 15,000? 14? 15,000. Sabihin natin, 15,000 minimum. So sa 10 buwan yan, 150,000. Dagdagan mo ng 30, 180,000. Ang 180,000 po, yun yung sweldo sa panahon natin ngayon. Yung 300 dinaryo, 1 taong sweldo po yun. 1 busan lang sa paa ni Jesus. Ano yung pangalawa? Offer something valuable to God. Lumabas po ba to? Lumabas na? Hindi pa po. Okay po. There are 2 times to worship God. When you feel like it and when you don't. Dalawang ano ba yung times? Dalawang beses, no? Na pwede mong sambahin ng Diyos. Una, yung nararamdaman mo na gusto mo. At pangalawa, yung hindi mo nararamdaman. Worship is not about whether I am feeling good or if my life is good right now. It's about worshiping Him because I understand who He is and what He has done for my soul's salvation. We ought to worship Him.
Ano pong ibig sabihin? We ought to worship Him. Ang nagsabi po niya, si Mark Brown. Sa ayaw mo't sa gusto, nararamdaman mo o hindi mo nararamdaman, dapat kang sumamba sa Diyos. Why po? Because niligtas tayo ng Diyos sa isang tiyak na kapamakan. Do you remember Job? Diba? Sabi ng asawa niya, sumpahin mo na ang Diyos na mamatay ka na. Ano sabi ni Job? Bakit? Pasasalamatan mo lang ba ang Lord kapag maganda ang pangyayari sa buhay mo? Pag maganda ang lahat ng bagay? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, ang Diyos ang nagkalob, ang Diyos ang babawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Never po nagkasala si Job. Ano ba yung nangyari kay Job? Isang araw, bumagsak yung kanyang malapalasyong bahay. At dahil lasing yung 10 niyang anak, nadaganan, patay lahat. Nawala lahat ng kanyang mga ari-arian. Kamelyo, baka, tupa, kambing, lahat nawala. At ang sabi po ng Bible, pati buhay niya, nanganganib pa. And yet, hindi na sinabi si kay Lord, Lord, pass muna. Or, Gen Z terminology, cancel muna. Sino pong mahilig mang cancel dito? Yung mga Gen Z ngayon, pagka kinancel ka, ano ibig sabihin nun? Cancel ka na. Ano ibig sabihin nun? Tatanggali ka na, ibablock ka na, X ka na, di ba? Hindi po pwede po na ganun ang worship kay Lord. Di ba? Next po, na gusto kong bigyan ng punto. Lalabas na ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin lumalabas. Worship is more than singing. It is more than just lyrics in a song. Worship is standing in the presence of God and declaring praises to His name. Hindi porket umawi tayo. Hindi porket alam natin yung lyrics. Sumamba ka na. Hindi po. Worship is standing in the presence of God and declaring praises to His name. Tanungin mo yung katabi mo, pag ikaw ba nag-worship, nararamdaman mo ang presence ng Lord? Pag hindi mo naramdaman, kulang yun. No? Baka hanggang Kesame pa lang, hindi pa umabot ng langit. We don't worship God because life is good. Hindi natin sasambahin ng Diyos kasi maganda ang buhay. We worship God because He is good. Amen? May pagkakaiba po ba yun? Napakalaki. Di ba? Kahit pangit ang buhay mo, still you will worship God because God is good. Ano yung lagi natin sinisigaw? God is good. And all the time, Amen. At wala kang dahilan para hindi sambahin ang Diyos. Diba? Ano sabi ng Acts 16? In Him we live and move and have His being. In Him we live and move. Do you know that song? Pasensya na po kayo. Mga 1980s yan eh. Parang hindi niya alam yung song na yun eh. Parang hindi ko kausap eh. Di ba? Mukhang hindi pa kayo sinilang nung panahong yun. Ano yun po? Sabi ng Acts 17:28, di ba? In Him we live and move and have our being. Kaya ka nakakagalaw, kaya ka nakakakilos, kaya ka may pagkatao dahil kay Jesus. Amen? Any moment na tayo bitiwan ng Diyos, tapos ang buhay natin. Bakit po may tao, binaril na, sinaksak na, kung anong ginawa, buhay pa. Ang tindi ho, meron po akong ninong na pastor. Sa church po mismo, tinangka siyang hold the pen. Tinapik-tapik po siya sa likod. Akala niya tapik. Paglingon niya ng gano'n, bro, saglit lang, umiihi lang ako. Susunod ka rin, patapusin mo lang ako. Tapik ko ng tapik. Yung pala hindi tapik. Paglingon niya ng gano'n, kita niya, 3 kantos, duguan na. Yung pala sinasaksak na siya.
Pagharap po niya ng gano'n, sunod-sunod siya ng sinaksak. Ang daming saksak. Buti na lang po, nasalo niya. Pag sinasaksak siya, hinahawakan niya ng maigpit. Pero nababaon, pero hindi na matindi. Tapos hugutin, sasaksakin na naman siya. Alam niyo po ba yung saksak na inabot niya? No exaggeration. 17 saksak. Naputulan po siya ng 2 ganyang bituka kahaba. Tinamaan ang atay niya, ang kidney niya, pero praise God, hanggang ngayon buhay pa siya. Pastor po yun, 70 plus na ngayon. Bakit? In Him we live and move and have our being. Alam niyo po, pag ang Diyos binitawan ka, kahit po kagat ng langgam, ikakamatay mo. Kapitbahay ho namin, nakagat ng langgam, patay. Hindi kayo maniwala? Highway 854. Ano po ba yung Highway 854? EDSA. Kanto po ng Royal. Kinagat ng langgam. Kinamot po niya ng ganun. Pagkamot niya, dumaan yung bus na humagibis. Pa! Sapul yung ulo, patay. O yung kaibigan ko sundalo. Pag wala talagang presensya ng Diyos, nabaril, tinamaan yung taliri, patay. Imagine nyo, daliri lang, namatay. Bakit po? Naninigarilyo po. Binaril ng sniper ng nice people around. Pang! Di ba bawal ang manigarilyo ang mga sundalo? Bakit po? Kitang-kita sa dilim yan. Tinamaan yung daliri niya. Kaso, tumagos sa daliri. Tinamaan po yung bibig niya. Tumagos sa utak. Anong kinamatay niya? Tinamaan yung daliri niya. Kasi kung hindi tinamaan yung daliri niya, hindi tatama sa mukha niya. At hindi tatagos sa utak niya. Palagi ko, si Waposan, may pambato na. Oh. Inihanda na yung pambato sa akin. Tumatawag na ba? Worship is the one total adoring response of men to an eternal God. Ang pagsamba raw po, buong-buo na pagtugon mo sa Diyos. No? Buong-buong pagtugon mo sa Diyos na walang hanggan. Kaya nga po si David, nakita niyo kung paano mag-worship. Diba? Talagang inubad niya yung damit niya bilang hari at nagsasayaw siya sa Diyos. Alam niyo po, pag ako nag-worship kay Lord, ang panuntunan ko po, hindi ako nag-worship pag hindi ako nakatalon, nakapag pinagpawisan ng gusto. Saan ko po ibinabatay? Kailangan yung liksiko, bilis, lakas sa pagbabasketball, dapat ganun din ang ukol ko sa worship. Pag hindi ko nahigitan yun, pangarap ko po 120 years maglalaro pa ako ng basketball. Hindi kayo naniniwala. Lola ko po namatay at the age of 100. 100 years old po namatay lola ko. Lolo ko namatay 85 years old. 85 years old po. Tandaan niyo po, mahaba ang buhay namin. Apelido ho namin mahaba De Los Santos. Mahaba po, De Los Santos. Nung nasa Espanya ako, pag tinatanong nila ako, mi apelido, Todos Los Santos. Tawanan ho siya. Todos Los Santos. Kasi lahat ho ng mga santo nakakabit sa apelido namin. Di ba? Kaya sabi ko, Todos Los Santos. Lahat ng mga santo nasa apelido ko. Tawanan po yung mga Espanyol. Pangatlong mahalagang bagay po. Tingnan natin. Pangatlo. Pangalawa po, offer something valuable for God. Pangatlo. Palay ko, lalabas na po yun. Ano yung pangatlo? Sabay-sabay natin basahin. Respect and humility must be your priority. Lumabas na ba yung mga quotes? Hindi pa rin? Ayan, may lumabas. Yan. Worship isn't about people. Worship isn't even about the music. Music is about giving, or worship is about giving God the honor and glory
He deserves. Nag-worship ka po ba? Pero iniisip mo, yung boyfriend ko, sana kasama ko. Nag-worship ka, pero iba iniisip mo. Nag-worship ka, pero iniisip mo yung trabaho mo. Dapat po, ang worship po is about giving God the honor and glory He deserves. Sino pong napunta na sa courtroom? Sino pong nakapunta na sa courtroom? Ako, ang babait nyo. Sinong hindi ho nagkakaso rito? Hindi pa nagkakakaso. Pero na-obserbahan nyo na sa courtroom. Diba? Okay. Paano nire-respect ng mga tao yung judge? Di ba lahat ng salita, your honor. Wala po akong natatanda ng alam ko lang po, sinilang ako sa farm. Ang tatay ko po ay Chinese, ang nanay ko po ay Pilipina, pero ako po ay Pilipino. Your honor. Hindi ko na po alam. Di ba? Dapat may honor ka talaga. Di ba? Bawal na bawal ang makita ka ng judge na ngumunguya ng something sa loob ng courtroom. Ni chiclet, bawal mong nguyain sa loob. Pag nakita ka ng judge, palalabas ka. Diba? Bawat salita po doon, laging may your honor. Diba? Pag nagwala po doon yung dependent or yung inaakusahan, anong gagawin? Order the court! Order in the court! Meron po agad pampukpok. Pag hindi ka pa tumigil, yung maso na yung pupukpok na saan mo, tumigil ah. May ganun po ba kayong nakita ng judge? Diba? Sumunod po, meron po ako nilagay pa dyan. There is no greater act of worship than giving God all of you. Pagkalahati lang po ang binigay mo kay Lord, hindi ka pa nag-worship. Ano ibig sabihin ng all of you? Lahat nung nasa iyo, body, soul, and spirit. Di ba si David, tinuturuan niya. Soul. Sabi niya, hindi ho sa ula. Kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos mo. Di ba inuutusan niya? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Dapat kasama katawan mo, kaluluwa mo, spirito mo na sumasamba sa Diyos. Hindi pwedeng kalahati lang. Diba? Hindi pwedeng katawan lang. Sa worship po, hindi pagaligan ng pagtugtog. Amen? Sa worship po, hindi pataasan ng talon at ng sayaw. Hindi patagala ng kanta. Tinitingnan ng Lord sa worship. All of you. All of you. Sabi mo sa katabi mo, all of you. Dapat lahat po. Amen? All of you. Pang-apat po. 5 bagay lang iiwan ko sa inyo. Review mo po muna. Una, ano yung una? Start with the letter W. Willing to give your time and efforts for God. Pangalawa, offer something valuable for God. Pangatlo, respect and humility must be your priority. Pang-apat po, letter T, trust God with all your heart. When you worship God, you must trust Him with all your heart. Kanina po binanggit ko yung dalawang tao. Tao na binugbog, kinulong, still nag-worship kay Lord. Saan po yun? Si Paul and Silas po sa Acts chapter 16. Kinulong sila, binugbog sila, pagkatapos silang bugbugin, kinaladkad, papuntang kulungan. Pagdating sa kulungan, kinadena kamay at paa. Basahin ko lang po yung portion na yun. Sabi po sa Acts 16. Yan po. Acts 16 po. Ano po ang sabi doon? Acts 16:25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoner were listening to them.
about midnight. Pag tingnan niyo po yung background niyan, tapos na silang bugbugin, tapos na silang kaladkarin, tapos nilagyan sila ng kadena, kamay at paa habang nakakulong sa dungeon. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Ano raw po ibang ginagawa ng mga prisoner? Nakikinig lang. Yung po bang pakikinig ay may mabuting pakinabang? Amen. At alam niyo nangyari? Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison's doors were flew open and everyone chained came loose. May himala po bang nangyari? Nakikinig lang yung mga bilanggo. Imagine niyo, nagkaroon daw ng malakas na pagyanig, nabuksan ang pintuan ng mga bilangguan, nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Nakikinig lang mo ng worship. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig lang yun, nakakaranas ng himala. How much more kung ikaw mismo ang nag-worship? Amen? Imaginein mo si Paul at Silas, binugbog, kinadena, and then they worship. Pero yung mga nakikinig ko, may blessing talaga pag nakikinig eh. Di ba? Sabi ng nanay mo, wag mong hawakan yung anak, makukuryente ka. Eh tayong mga bata, di ba? Mahilig tayong mag-eksperimento, hawakan muna natin. Pagka nakuryente, nanay may kuryente nga. Saka lang tayo maniniwala, di ba? Bakit? Kasi titigas natin ang ulo eh. Ano sabi ni Apostle? Dalawang bagay ang para matuto. Number 1, matuto ka sa pagkakamali mo. Pangalawa, matuto ka sa mentor mo. Anong gusto mo? Matuto ka sa pagkakamali mo o matuto ka sa mentor mo? Kaya nga sabi ng mga nanay natin, di ba magugulang sila? Magulang sila. Ano sabi nila? Papunta pa lang kayo. Babalik na kami. Kaso yung mga bata, Nanay, ang bagal ng sasakyan nyo, nilagpasan namin kayo. Di ba ganyan mga tira yung mga bata, mga Gen Z ngayon. Kami po, panahon namin nung sinong gumraduate dito na may computer na? May computer na, gumraduate ka? Napakapalad mo naman. Graduate po ako na accountancy, wala pang computer. Nag-iisip na kayo, ilang taon na kaya si Bishop? Talagang hindi, primitive po ako eh. Kaya ayaw kong hawak na cellphone kasi pag napindot ako, nagkakamali ako, nawawala lahat ng tinype ko. Yung laptop po, pag nawala na. Ano napindot ko? Hindi ko alam kung ano napindot. Nabura lahat. No? Ba't ba tayo napunta ron? Wala lang po. Trust God with all your heart. Ano nangyari po? At once the prison doors flew open and everyone chained came loose. The jailer woke up and when he saw the prison's door open, he drew a sword and was about to kill himself. He thought the prisoners had escaped. Ano ang nasa isip ng jailer? Kala niya yung mga bilanggo tumakas na. Anong gagawin niya sa sarili niya? Papatayin na niya ang sarili niya. Pero bago niya masaktan ang sarili niya, sabi ni Paul shouted, and don't harm yourself. We are all still here. At anong sabi po ng jailer? 29, the jailer called the lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. Verse 13 ng Acts chapter 16, He then brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? Imagine niyo po, binugbog the worship, nakapagpaligtas pa. Amen? Ano po ang dapat nating gawin? Pang-apat, trust God with all your heart. Meron po ba dyan sa quotation? Meron po ba ako nalagay na quotation bago tayo magtapos? Meron po? Okay. Thank God. Ito po. Sabi po sa John 12:4, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected.
Bakit po niya inobject? Ano inobject niya? Yung binigay ni Mary na pabango. Saan? Sa paa. Sabi niya, objected siya. Bakit? Next verse po. Verse 5. Bakit siya nag-object? Why wasn't this perfume sold? And the money given to the poor. Napakagandang adikain. Di ba? Ba't hindi binenta yung pabango para ibigay sa mga mahirap? It was worth a year wages. Magkano raw halaga ng pabango? 1 taong sweldo. And then, tama ba yung adikain talaga ni Judas? Next verse po, verse 6. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Sa Tagalog po, anong ibig sabihin niyan? Sabi po, madalas niyang kinukupitan ang treasury ni Lord. Hindi siya nagmamalasakit sa mahirap. Sayang yung 300 denaryo. Ano raw po ang kanyang pinagmamalasakitan? Sarili niya. Bakit? Sabi po sa Tagalog, madalas niyang kupitan. Naalala niyo po ba si Ananias and Sapphira bago tayo magtapos? Anong ginawa po nila? Nangako sila, Lord, ibibigay ko ang lupain, at pagkatapos, ang lahat na napagbibilan, ibibigay sa mga apostles. Anong nangyari? Pagdating ng pera, anong ginawa? Kinupitan. Nag-kept sila. Masama po ba yung ginawa nung dalawa? Kanila naman po yung lupa. Sila naman nagbenta ng lupa. Kumuha lang naman po sila. Pagkatapos po dumating po, si Peter sabi niya, Ananias, eto lang ba ang nabenta mo? Ano sabi ni Ananias? Yes, Lord. Yan lang po ang nabenta ko. Sinungaling! Ano sabi mo? Sinungaling! Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa Diyos. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Ano nangyari po kay Ananias? Bang! Patay si Ananias. Dumating po si Sapphira. Tinanong ni Peter, Sapphira, ito lang ba napagbintahan nyo? Ayaw po! Yan na lang po napagbintahan namin eh. Naging Batanggenyo. Galing Batangas kasi eh. Doon na binenta yung lupa. Alay, yan lang po napagbenta namin eh. Tanungin niyo po ang aking asawa eh. Alam niyo po sabi ni Peter? Ayaw na yung mga naglibig sa asawa mo eh. Susunod ka na. Bang! Ano nangyari kay Sapphira? Patay din. Sabi mo sa katabi mo, bawal palang mangupit. Biro mo kanila naman yung pera. Sabi niya, ang napagbilian, ibibigay namin. Sabi, nangupit ng konti. Ano nangyari? Patay ang nangupit. Meron po ako nilagay dyan na quotation. Next po. In happy moments, praise God. In difficult moments, seek God. In quiet moments, worship God. In painful moments, trust God. Every moment, thank God. Next quotation po. Meron pa dyan. Ay, na doble, no? Ayun ba? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Now, God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. Minahal ka ng Diyos dahil ang Diyos ay mapagmahal. No? Hindi ka niya minahal dahil may ginawa ka o wala kang ginawa. Amen? Hindi po yan tulad ng magulang natin. Pagka sinunod mo, bait-bait ng anak ko. Tapos pagka hindi mo sinunod, hindi kita anak. Meron po bang ganung tunay na magulang? Denial agad? Hindi, di ba? Hindi po tulad ng mga kapatid. Siya po ang girlfriend ko, pero wag yung sasabihin sa kanya. Dahil pag nalaman niya, magbe-break na kami.
Pwede po ba yung ganun? Hindi pwede. Okay? At next po, number 5, hope to give the best of everything for God. Sa last 2 verses po, ay yung isa pa bago pala yan. Sorry po. Ayan po, verse 7. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that he should save this perfume for the day of my burial. Yan ba yung verse na sinundan? Yan ba, yung verse 6 pala, sorry po. Verse 6. May sinabi po kasi sa verses eh. Sabi sa verses, he did not say because he cared about the poor, but because he was a thief and the keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Yung word po, he used to help himself. Meron siyang pakinabang. Diba? Pupunta po ba tayo sa worship dahil may pakinabang lang tayo? Punta tayo sa sa ABCI family kasi may merienda, may tanghalian, may pagkain. No? Diba pag may sino pong nagse-cell group sa Jollibee, taas ang kanang yung mga live group pala, live group sa Jollibee. Oh. Nagla-live group po sa Manginasal. Wala ba yung live group dito ni Pastora Charmaine? Oh. Saan ka? Sa Jollibee. Oh, sa Jollibee sila nagla-live group. Sopas. Ano yun? Sa Dumaguete po ang sopas. Tinapay. Sa Negros. Pag sinabi mo, kumain ka ng sopas. Pinakain po, Pastora, kain ka ng sopas. Asan yung sopas dito? Sabi niya, tinapay lang po. Yan nga po yung sopas, tinapay. Sa Negros kasi ang sopas, tinapay. Hinahanap po niya yung may sabaw. Saan kayo sa sopas? Sa may sabaw. Sa may sabaw. No? Di ba? Ang sarap pag live group pag may kainan, di ba? Pero pagka walang kainan, masarap pa bang mag-live group? Amen. Talagang mga worshiper eh. Di ba sabi sa John 6:26, hinahanap niyo ako hindi dahil sa nakakita kayo ng himala. Hinahanap kayo dahil nakakain kayo ng tinapay at nakabusog pa. Kaya nga, nung panahon po namin uso, ang tawag dyan, Christian. Hindi Christian, Christian. Pupunta lang sa church dahil may pakinabang antiyan. Yan po, si Judas. He used, ano sabi doon? Use of it. Diba? Mayroon siyang pakinabang. Kaya niya pinag-iisipan na mabenta yon. Sa Tagalog kasi, madalas niyang kupitan. Sa Tagalog, madalas niyang kupitan. Sino po sa inyo dito ang madalas kumupit sa bulsa ng nanay niya ay ng tatay niya? Meron po ba? All of my life and every season, you are still God. Sabi po ng lyrics ng kanta, I have a reason to sing, I have a reason to worship. Amen? Where God guides, He provides. Kapag ginabayan ka ng Diyos sa pagsamba, inuna mo siya, He will provide everything. Yun po ang sekreto ng mga tao na hindi natatakot. No? At panghuli po, start with the letter H. Ano po yung last point natin? Hope to give the best of everything for God. Ulitin ko po, hope to give the best everything for God. Binasa po natin yung verse 7. Hayaan mo na ibigay ito ni Mary dahil inihanda niya yan para sa aking kamatayan. Imagine niyo po, yung sinabi ni Jesus kay Judas tungkol kay Mary, inihanda na niya yan. Imagine niyo po, matagal pinagandaan ni Mary yung ibibigay niya sa Lord.
Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba pag nagbibigay kay Lord, pinaghahandaan mo ba? So yung mahal na mahal yung girlfriend niya, talagang paghahandaan niya, ay every time na dadalaw siya, every time na may ibibigay siya, talagang pinaghahandaan niya. Bakit pinaghahandaan niya? Kasi mahal na mahal niya. Amen? Kung yung girlfriend mo pinaghahandaan mo, dapat si God mas pinaghahandaan mo. Amen? Sabi ni Jesus, let her do alone. Hayaan mong gawin niya ito. Sabi ni Jesus kanino? Kay Judas. Amen! Praise God. Dati po yun. Praise the Lord. Ano po yung binuo nating keyword? Ano po yung binuo nating keyword? Number 1 po, W. Ano yung W? Willing to give your time and effort for God. Pangalawa, letter O. Offer something valuable to God. Pangatlo, letter R. Respect and honor must be your priority. Pang-apat, letter T, Trust God with all your heart. At pang-lima, letter S. Hope to give the best of everything for God. Anong keyword natin? Worth. What do you mean by worth? Mahalaga. Amen? Ang bawat ginagawa mo ay napakahalaga sa Lord. Dito po ako magtatapos. Yung conclusion po natin, the law of sacrifice. Jesus gave up to go up permanently. Basta may binigay ka, may give up ka, may bibigay sa iyo ang Diyos. Ba yung lyrics ng kanta natin? When praise goes up, what will happen? Rains comes down. Di ba? Sa millennial kingdom, meron pong principle. Ano po ang principle? Sabi ng Zechariah chapter 12, if there is no worship, there will be no rain. Gusto niyong pagpalain kayo ng Lord? Isa lang sikreto. Worship God. Dito po, isang kwento ang tatapusin ko. Every husband is expected to give to his wife 6 things. Bawat asawang lalaki, taswang ka ng kamay ng mga asawang lalaki, ayon na bagay ang inyong ibibigay sa inyong asawa. Number 1, sincerity. Ano po sa Tagalog ang sincerity? Dapat sincere ka. No? Tapat. No? Sincerity. Pangalawa, affection. Ano yung affection? Paglambing. No? Pagmamahal, paglalambing. Pangatlo, love, pag-ibig. Pangapat, attention. Kaya pag nagsasalita si Mrs., pay your attention. Panglima, respect. Dapat paggalang. Walang pagmamahal pag walang paggalang. At panghuli, yourself. Dapat bigay mo sa. In short, ano yan? No. Every husband, no, is to give, expected to give to his wife 6 things. No? Tuloy, sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Next, since it is too difficult to remember this, especially in this order, women had acronym for that. It is simple to remember. Here it is. What is the word? Salary. Kaya kung handa kayong mag-asawa, dapat handa nyo nang isuko ang salary sa kanya. Ang totoong sumasamba sa Diyos, kaya niyang ibigay lahat-lahat sa Diyos. Offer your tithes and offering to God. That is an act of worship. Meron po kaming binautisman na ilulubog na, Bishop, teka po sandali, yung wallet ko po, mababasa. Alam niyo sabi? Hayaan mo nang mabasa ang pitaka mo, pati pitaka mo, maborn again. Dahil ang kuri-kuripot ang pitaka mo. Nilubog. Ang tunay na mananamba, hindi po kuripot,
hindi mangkukupit, hindi magnanakaw. Amen? Pwede po tayong lahat ay tumayo? Let us worship the Lord. Thank God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Reset. Give the true value of worship to God. Give Him worth unto Him. Father God, we thank you for this wonderful time that you have given us. Salamat, pinaunaw mo sa amin. Ikaw ang Diyos. Hindi ka namin sasambahin dahil marami kang ginagawang mabuting bagay. O anuman na pagpapala para sa amin. Sinasamba ka namin dahil karapat-dapat kang sambahin. You are worthy to receive all praises, all thanksgiving, all honor, respect, adoration. We are willing to give our time and efforts for you. We will offer something valuable for God. We are ready to give our respect and honor due to you, Lord. We will trust you with all our heart. And most of all, we hope to give the very best from us. Alam namin, Lord, we cannot outgive you. Hindi ka naming kayang higitan sa pagbibigay. Alam mo ang puso namin, alam mo ang buong buhay namin. I-reset mo po ang aming mga mindset, lalo na po sa pagsamba. Wala sa lyrics, wala sa kanta. Nasa buhay, nasa puso, nasa kaluluwa. Turuan mo po kami na sambahin ka ng buong puso, buong kaluluwa at buong espiritu. At ibigay sa iyo ang lahat-lahat. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay para sa amin at nagbigay ng lahat para sa amin. I-reset mo po ang aming mindset sa oras na ito. At lagi ka po naming uunahin at ibibigay ang best para sa iyo. Hindi sa tao, kundi sa iyo. At kapag nagawa po namin yun, naniniwala kami, pagpapalain mo ang bawat isa sa amin. Higit sa aming inaasahan. Higit sa aming ninanais. We know that you will bless us indeed. You will continue to enlarge your territories upon our lives. You will continue to put your hands upon us so that no evil will hurt us. And most especially, Lord, we believe that you will give the desire of our heart. We bless you and we honor you. In Jesus' name. And everybody says, Amen, Amen, and Amen.